Kaya may alam siyang pwedeng ika-turn off daw ni Barbie. Hindi totoo yun. Siguro as magkapatid lang talaga, nagbubulihan kayo pareho magkapatid, normal lang na mag-asaran kayo, yung parang pipikunin mo, kapatid mo yun hindi mo pa-plastikin yun. I think that's one thing na nagustuhan rin naman sa amin dalawa ng kuya kasi nabubulihan kami dalawa eh. Pero masakit pala yung pag naging totoo siya. Yung, sorry. I mean, I don't mean it that time. Pero Sanya, eto, syempre kukulitin ka. Meron na bang iba si Jack? Meron na, may nararamdaman ka na bang may pinalit na siya kay Barbie? Nag-move on na ba siya? I think kung nagkita rin kasi kami nung Denim and Diamonds, wala akong napipil sa kanya na meron siya. Ang kuya mo? Yes. So, feeling ko nandun siya sa moment na ini-enjoy pa niya yung pagiging single din. Kasi syempre, 7 moving years on pala. Yata sila ni Barbie. And totoo naman yun, na hindi siya big. Na magkaroon ka ng karelasyon 7 years. And yun nga din, kung saan naman sila pareho happy. At may magkataon man na magkaroon sila ng mahanap na bago magpapasaya sa kanila, sila yun eh. And as long as yun nga, happy lang sila. Parang may chemistry parang may chemistry si Jack at saka si Jackie. Nag-i-enjoy ka ba sa kanila? Oo, parang marami nagko-comments, may mga collabs sila. 3 months. Oo, di ba? 3 months. Nakakatawa naman kasi syempre, parang minsan kasi may mga hindi ko lang magaganda nangyari, may maganda pa rin. So kung eto man, nagkiklik sila, pero trabaho naman, at ayun, masaya sila, okay naman. Eto, sandali, last question ko na. Eto, syempre, si Jack nawala na ng love life, ang daming mga nagka-relasyon na. Ikaw, palagi pa rin sinasabi, no boyfriend since birth. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin talaga? Dating siya. Dating, pero wala pa rin boyfriend. Oo. But I'm happy, I'm just enjoying my life. Sino yung Chinese businessman? Sino yung Clue? Yung businessman, sino yun? Dinidate mo, sabi mo eh. Saan galing yan? Pero ano ba talaga, yung dating ka? So, sino yung ka-dating mo? Non-showbiz. Non-showbiz. Pero now, yun nga, I'm just enjoying. No pressure. Tapos, kung sabi ko naman talaga, kung sino man yung talagang ibigay sa akin, siya na yun. Pero isa lang siya. Mas preferred mo ng showbiz? Isa lang. Siguro naman sa age natin, hindi na tayo maglalaro. Ay, bongo. Naku, mukhang seryoso. Medyo seryoso ka na doon. Mukhang may pag-asa siya. Yan na yung first boyfriend? I think siya, yung when it comes to relationship naman, kahit kanino, seryoso rin naman. Pero eto last na talaga, promote mo na lang yung samahan ng mga makasalanan kasi magkukontinue sila, ako last na to. Sige. Maraming salamat po ngayon pa lang. Akong gusto nyong maging masaya at meron kayo, alam niyo, feel good movie with your family, friends. Ngayon po, Black Saturday, April 19 po yan. Panoorin niyo po ang samahan ng mga makasalanan. Siyempre produced by GMA Films and Sir Chavit. Manong Chavit. Maraming salamat po. Masaya to, sigurado. Thank you. Thank you po. Ikaw ba napagod ka? Hey David, kasi na-mention mo naman kanina that you were doing romance, you were doing action in the past, and then ito naman, something inspirational and feel good. So, gano'n ka-important for you sa mga fans mo na ganitong klase naman yung mapanood nilang gawa or role? How important this is to the fans? Para sa'yo, gano'n ka-importante yung ganito naman yung mapapanood ng fans? Well, wait lang. Matawag si Miss Joy. Okay, well, I think it's nice na iba naman side yung makita nila sa akin. For me naman as an actor, of course, we all want growth in everything that we do. So, for this film, it's new to me. Hopefully, the outcome is great. Yung comedy side, medyo nahirapan talaga ako to be honest, but then sinasabi na sa akin ni Direk na you just have to smile and just keep it light. Tapos
sobrang galing ng mga kasama ko. Like si Buboy, really. Sobrang galing mo. Pare, marketing. Oo. Tsaka, bakit nga pala tinatanong ka niya about something to me? Hindi ko kasi talaga alam. David, we'll be right back. But yeah, going back to your question, I'm super excited for them to see this other side of my acting career. Would you do more comedy projects in the future? If it's nice, if the story is nice, I'll do it. Thank you so much po and congratulations. For the creative team po na, so yung first po, i-direct na lang. Ano po kaya yung inspiration, or ano yung inspiration to bring this film to life? Yung inspiration, actually simple lang eh. Dito, yun na nakwento ko one time, parang I have a friend na sabi niya, hindi ako pwedeng parang trabaho ko, hindi ako pwedeng pumasok for a construction. Kasi may pupuntahan kami ng asawa ko para Couples for Christ. So naisip ko lang, bakit ang daming organization sa simbahan, pero walang organization sa mga makasalanan? Diba? So parang doon pa lang, parang yung ganda nun Parang ang ganda nun. Tapos right there and there, uy, di ba? Beto gawin natin yun. Parang isang bahay, pumunta sa makasalanan na tao, tapos ganyan, nag-agulo. Tapos ang galing kasi it all came into place. Tapos may pitch kay Bob na si Miss Nessa ang nag-pitch actually. Kasi wala ako dito sa Canada yata ako nun. Tapos sinabi niya, uy, approve tayo. Pagkagulat ako, wow, masaya. Sabi ko, yun. So nakakatuwa na yun. Tapos vegan, actually that's the first problem Naghanap kami ng location, saan natin gagawin? Kasi yung ganung taon Tapos yun nga parang blessing in disguise ito. Tapos pagpunta namin ng vegan, lahat ng location, in one punta, na-identify namin lahat ng location. Tapos yung thank you pala sa mga tiga-vegan, most of the talents here, actually all the talents na ginamit namin, nakasama namin, puro tiga-vegan, ang babayin nila. And I think it's a good place to shoot, yung vegan. Well, we had a good time. Sobrang saya. After ng kainan, ano ba nagagawa nito mga daming ginagawa nito. Yung after shoot, ang saya Parang anong nagbakasyon Mas maganda pa yung pinalibasan. So I think it's a good a destination for movies, and I think that's the intention of of Governor Chavit na gawin yung part na yung nag-Ilocos sa shooting. Maraming tama po ba, Direct? This is your homecoming project with GMA after homecoming. Actually, parang one of my first films, which is Still I Met You, Robin Regine, which was a blockbuster, di ba? Kami nila Miss Annette, gumawa. It's a story from Miss Annette, ako yung nagsulat, tsaka nagsulat lang pala, si Mark Reyes yung nag-direct. So, parang ganun. So, Direct, kasi recently, I mean, wala namang something, pero mas nagiging uso ngayon yung medyo may violence, yung mga pelikula, yung mga projects, even on TV, diba? And now you are coming up with this film na very inspirational and hopefully life-changing. So, how important it is to you to send that message across sa mga makakanood ng movie? Kasi sakto din that it's showing that Saturday. As a filmmaker naman, marami akong kwento Tapos binabato ko lang yan. Kung sino man producer. Tapos kasi I'm the type of filmmaker na iba-ibang genre. I enjoy different kinds of genre. So pag kinuha nila, it's a pleasure for us to make it. Kasi yun nga, sabi ko, bawat pelikula, bawat kwento, parang baby mo yan na pinapanganak. Nagkataon lang ito, kinuha ng GMA, which we should, congratulate GMA for doing something like this. Na malaki, ang katawa, tapos ensemble. Kasi usually ngayon, nakakatipid, nalilate na ng mga pelikula Dalawang taong nag-uusap, pumunta sa ganito, puro ganun na diba? So ito, ang laki ng pelikula. So, panoorin natin kasi bukod sa lesson niya, I think this is a big step towards making bigger and bolder and better films. Thank you, Direct.